Kinabukasan ay nasa bahay ni Alice si Janine. Kumusta ang sosyal na yaya? Narinig kong nasa bahay ka na ni Jake, Janine. Biro nito habang ibinababa sa mesa ang fresh guayabano juice. Hindi ko alam kung tamang sagutin ng mabuti ang tanong mo. Aniya sa tipid ng ngiti. Sa pagitan ng pag-inom ng juice, ay sinabi niya dito ang tungkol sa minsanang pagbigkas ni Kathleen ng salita, bagaman sinabi niyang monthly period ang nakita nitong tumagos sa beddings. I'm sure it was the sight of blood that made her stop talking. At may posibilidad na makapagsasalita siyang muli, Ali. Nakakaunawang tumango si Ali. Sa palagay mo ba'y makakatulong kung i-expose si Kathleen sa nakita niya sa'yo, I mean the blood? Si Jake ang makapagpapasya niyon, but he wasn't in the best of moods mula nang dumating ako. Sinabi niya ang akusasyon nito sa kanya at maaaring tama siya nang sabihing higit ko lang sasaktan si Kathleen pagbabalik ko ng Maynila. Nahahapong wika niya. Nagtataka nga kami ni Greg sa pagiging malapit ng bata sa'yo. Pataygas dahil tiyahin ka. Kaya lang hindi naman malapit si Kathleen kay Carla. But then again siguro dahil walang panahon si Carla sa anak, mas malimit itong lumabas. Iniiwas nito ang tingin kay Janine sa bahaging iyon ng kwento and she suspected na may iba pang hindi gustong sabihin si Alice sa kanya. Ano ang sinasabi ni Jake tungkol sa gawin ng asawa niya? Nagkibit ng balikat si Ali. I don't think he cared. Wala akong natatandang magkasamang umaalis ang dalawa maliban nung ihatid at sunduin ni Jake sa ospital si Carla nang ito'y mga anak. Inaabala niya ang sarili sa farm at malimit ay kasama si Kathleen. Nang mamatay si Mr. Cordero sa bahay na nila umuwi si Carla at si Kathleen ay palipat-lipat sa dalawang bahay at nitong nakaraang 2 buwan ay hiniling ni Mrs. Cordero na sa bahay na nito manatili ang bata. She probably got lonely after his husband died. She'd never been the same again. Hindi alam ni Janine ang sasagot at iisipin roon. Masyado na siyang na-involved sa mga nangyayari sa buhay ni Consuelo at ni Jake Fantebella, physically and emotionally, at hindi niya alam kung anong ikahihinat na ng lahat. Sa pag-uwi ay naisipan na niyang dalawin si Consuelo. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang may jeep na nakaparada sa harapang bahay. Ipinarada niya ang kotse sa tabi ng owner jeep. Janine, agad na pangiti ni Al ang pumasok siya. Nice to see you here. Sinalubong si nito kasabay ng paggamot ng kamay nito at mahigpit na pinisil. Hi Al, he greeted him in her usual polite smile. Nilapitan ang inang nakaupo sa sopa at hinagkan sa pisngi. Kumusta na kayo? Mabuti iya, sagot nito sa pagaknatinig. Nasaan si Kathleen? Nasa bahay, nagsulubong ang kilay niya sa kaibang anyo ng matandang babae. Nasa mga mata nito ang pag-aalala o takot. Bahagyang nanginginig ang mga labi. Hindi ho kaya mabuting pumasok ka sa iyo sa loob at huwag munang tumanggap ng bisita. Kararating ko lang, Janine. Depensa ni Al. Wala pang 5 minuto. Hindi ko siya nadalaw sa ospital kaya naisipan ko ngayon dalawin si Mrs. Cordero. Oh, I'm sorry, Al. No offense meant. Agad niyang paghingi ng pauman. Hindi ko gustong sabihin hindi mo dapat dalawin ang si Tita Consuelo. He shrugged and smiled. Naiintindihan ko. Tinawag ni Janine ang nurse at ipinapasok sa loob si Consuelo. Magpahinga na kayo kung hindi ko nakikitang bumubuti ang kalagayan ninyo dito'y ipadadala ko kayo ng Maynila. Pahabol niya. Marahil nga ay dapat nang mamonitor ang kalagayan ni Mrs. Cordero, Janine. Another attack might cost her life. Wika nito sa tila nag-aalalang tono. Thank you for your concern, Al. Sagot niya na nakasunod pa rin ng tingin sa inang papasok ng silid. Pagkatapos ay humarap sa lalaki. Maupo ka. Hindi ako magtatagal pero kung hindi mo mamasamay na gusto sana kitang yayayang mag-snack sa bayan, Janine. Oh well, just a friendly invitation. This is a small town and I'm born. I'd really love to, Al, but I'm afraid I can't. Iniwan kong natutulog si Kathleen at natitika kung hahanapin niya ako. Pagising niya. Pity, may panghihinayang itong sinabi. But I could surely visit you here. Ngumiti siya. But I don't leave her. Sa bahay ni Jake ako nakatira. Muli ay nakita niyang natilihan sandali ang lalaki. I see, wika nito at pinag-aralan ng mukha niya. Then his face broke into a teasing smile. May dapat ba akong ipagselos? Kaswal na dugtong nito at tiniyak sa tinig na iyon ay isang paraang tila ito nagbibiro. Tumawa si Janine na circular. I almost family. Al, Carla was my best friend. She wished she sound convincing. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Forgive me, he said sincerely. At kamamatay lang ni Carla. Wala pang 1 buwan. But knowing Jake to be a ladies' man, well, you can't blame me for crying out loud. At kaswal na tumawa ito. Pagkatapos ay pumurmal. I really wish to see you again, Janine. Oh well, she shrugged her shoulder. Maaari mo naman siguro akong dalawin sa bahay ni Jake.
Hindi niya gustong sabihin iyon, pero hindi rin na gustong mag-isip. Ito nang hindi mabuti. Isa pa yan ang dahilan at hindi siya madalaw nito doon gayong dalaga siya. Kumislap ang mga mata ng lalaki. You mean that? Sure. Aalis na ako kung ganun. Isa sa mga araw na ito'y dadalawin kita doon. Pagkaalis niya ay muling lumabas sa silid nito si Consuelo sa pagtataka niya. Akala ko'y nagpapahinga na kayo. Iwasan mo ang tao ngayon, Janine. Mangako ka sa akin, please. Uy ka nito sa bahagyang nanginginig na tinig. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinasabi ng ina. Masama bang tao si Al? May asawa siya. Oh, wala sa loob niyang usal. Not that she's scared. Men are the same everywhere. Sundin mo ang sinasabi ko. Hindi ko gustong nakikipagkita ka sa lalaking iyon at nagkamali ako ng pagpapapunta sa'yo dito. Uy ka nito na ang huling sinabi tila para lang sa sarili. Pagkatapos ay naupo na tila naghahabol ng panghinga. Frantic na hiningi ni Janine sa nurse ang gamot nito. Siya na rin mismo ang nagpainom. Please don't worry yourself. At kung sa ikapapanatag ng loob mo, nangangako kong iiwasan si Al. Entertaining married man isn't my cup of tea. Nakita ni Janine ng relief sa mata ng ina nang tumingin ito sa kanya. Salamat anak. Nilingon nito ang nurse. Gusto ko nang magpahinga, Asuncion. Hindi ako makapaniwalang sa ikatlong pagtatagpo ninyo ni Almario ay nabighani ka sa kanya. Sa lubong ni Jack nang pumasok siya sa bahay. Hindi kita naiintindihan. Dire-diretso siya sa loob ng kabahayan kasunod si Jack. Hindi ba't madali naman talaga akong mabighani? Nilingon niya ito sa sarkastikong ngiti. Alalahanin mo sa iskalawan nating pagtatagpo. Magpahalik na agad ako sa iyo, diba? Nakita niyang paghalili ng expression sa mga mata ng lalaki. From anger to something like deja vu, to bitterness and anger again. Don't be fooled by his charm, Janine. I'm warning you. Umanli ka na lang ng Manila. Kung isasama mo si Almario sa mga linya ng mga lovers mo, his eyes his anger slits. He cited wearily. Please, Jake, nagpapasalamat ako sa concern mo, but I think you are overacting. Al was friendly and, oh yes, too friendly. Inanyahan ka ba niyang kumain kayo sa labas o baka naman galing na kayo sa bayan kaya nga yun ganun? Kung hindi sa mga ipinakikita nito sa kanya ay gustong isipin ni Janine na nagsiselo si Jake. Hinarap niya ito. Narito ako upang pagbigyan si Consuelo na alagaan si Kathleen habang may sakit siya. Wala kang pakialam sa personal kong buhay. Pero iniwan mo ang bata dito para katagpuin ng Almario sa bahay ng Mama Consuelo. Katutulog lang niya nang umalis ako at naisipan kong dalawin si Al at si Consuelo. Humulagpos ang galit niya sa salitang katagpuin. Kailangan ko lang makakausap na hindi ako laging inaangilan at iniinsulto. Tama, I need a breather. At si Ali yun, hiyaw nito at bago siya may maisagot ay mahigpit siyang hinatak payakap. Kulang ba ang ginawa ko sa iyo kanina lang ha? Kulang ba? Hinatak siya nito patungo sa dingding at marahas na isinandal. Sabihin mo sa akin at ngayon din mismo and crush her mouth with a vanishing kiss. His teeth bruising a softness in the insides of her mouth, his hand kneading her breast roughly that she moaned in half protest. His mouth left first abruptly, but not his body. Pareho silang sandaling natigilan as she gasped when she felt his maleness on her stomach. His nose spread and his eyes sparkled anger and desire. Nasasaktan siya sa pagkakahapit nito, and she could feel blood inside her mouth, but it didn't stop the sensation that ran through her body. Namangha siya sa reaksyon ng katawan ng lalaking ito. Bitiwan mo ako. She gritted her teeth at nagpilit kumuwala. Sinikap niyang magalit upang maitaboy ang damdaming napupang. Damn it to hell. Anas ni Jake at pinakawalan siya. Torn between an anger and desire, may asawang tao si Al Janine. Alam ko, nakita niya ang unti-unting paglatay ng matinding puot sa mga mata ito. So it's in the blood eh. His lips twisted in anger sarcasm. Nagbukas siya ng bibig upang itanong kung anong ibig sabihin ito. Subalit mabilis na tumalikod si Jake at lumabas ng bahay. At ilang sandali pa ang tunog ng pickup nito ang maririnig palayo. Kinugol ni Janine ng umaga sa pagtatawag sa mga kaibigan at tiyahin sa Manila. Si Emma ay ibinalita na hinahanap siya ng manager niya para sa isang show sa Europe. At siya nga pala iya, ibinigay ko kay Matt kagabi ang address mo dyan. He had been waiting for you to come back at nainip na yung tao. Sinabi niya sa akin nagkatampuhan kayo bago ka umalis patungo dyan at hindi ka man lang daw tumatawag sa kanya. Are you really alright? Tuloy-tuloy na sinabi ni Emma. I'm okay, Tita Emma. Don't worry and I promise to be home by the end of this month. Kasi hindi matiyak kung magagawa nga niyang makauwi sa katapusan ng buwan at nahuhulaan ni Emma iyon. Pagkababa niya sa telepono ay muli itong nagring, agad niya itong dinampot. Hello, Asuncion. Ang nurse na Consuelo at agad siyang kinabahan. May nangyari ba, Asuncion?
Naku, wala, Miss Del Castillo, sagot ng nurse na nagpakalma sa dibdib ni Janine. Baka lang kasi nakalimutan mong Sabado ngayon at powder, agap niya at napatingala. Tuwing Sabado ang usapan nila ng nurse na day off nito at nawala sa isip niya iyon. Naku, kalahati na ng araw ang nawala Asunsyon at marahil ay kanina pa tumatawag ang pobre pero matagal niyang gamit ang telepono. I'll be there in 30 minutes and Asunsyon. I wouldn't mind kung bukas sa ng umaga bumalik to compensate the lost hours. Pahabol niya bago ibinaba ang telepono. Nagmamadaling nagbihis ang dalaga at pagkatapos ay lumabas ng makasalubong si Nana Rosa. Gusto mo na bang kumain, Janine? Sa kabilang bahay na kami kakain ni Kathleen dahil day off ngayon ni Asunsyon, Nana Rosa. Namulimutan ko nga po. Pakisabi kay Jake maya-maya lang inarito na iyon. Nasaan nga po pala si Kathleen? Kung baka pinaliliguan na naman ang mga manika niya. Wika ng matanda na muling lumakad patungo sa hagdan at bumaba. Si Kathleen ay tinungo ang dulo ng pasilyo kung saan may common toilet and bath. Bukas ang pinto at ang mga tatawagin ng bata nang may marinig. Maingat na lumapit si Janet sinikap na huwag makagawa ng ingay at sumilip. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig at nakita. I'll shampoo your hair. May blood eh, wika ng bata at itinuwad ang malaking bote ng shampoo at ibinuhos sa ulo ng manika na kulay pula. Sa tabi ay nakita niya ang isang bote ng betadine na marahil ay ginagamit ni Kathleen para kulayan ang buhok ng manika. Nagsasalita si Kathleen, normal na nagsasalita. Wala ng blood. I was sure. Nahinto ito sa pagsasalita nang marinig ang sighap ni Janine at lumingon. Agad na nagsara ang bibig ng bata. Kathleen, Janine whispered softly at dahan-dahang lumapit sa bata. Inangat ni Janine si Kathleen at ipinaharap sa kanya. Please, sweetheart, don't be afraid to talk to me. It will be alright. Sa panlulumo na hindi na muling kumibo si Kathleen at ipinagpatuloy ang pagbasa sa ulo ng manika. Kahit nang binibihisan niya ang bata, kinakausap niya ng kaswal sa pag-asang sasagutin nito siya, subalit hindi, nanatili itong tahimik. Hanggang sa tumatakbo na ang sasakyan, ay nakikipag-usap siya dito subalit hindi siya pinapansin. Lumuhod ito sa upuan ng kotse at nilinga ang buong paligid. Pakana na siya sa daang patungo sa Cordero Farm nang sabihing maupo ng maayos ang bata. Nang sumunod ito'y binilisan niyang pagpapatakbo dahil tanghali na at nakakahiya kay Asunsyon. Hindi niya napuna ang owner jeep sa may kabilang bahagi ng daan. Mga 100 metro ang layo mula sa kanya at patungo sa bahay ni Jake. Ang owner jeep ay agad na nagpreno at huminto. Inilabas niya ang katawan upang tanawin ang sasakyan niya. Pagkatapos ng ilang sandali muling pinaandar ang sasakyan at nagmaniobra. Si Asunsyon ay nasa balkona at talagang hinihintay si Janine. Ipinarada niya sa tabi ng isang tricycle ang sasakyan at lumabas ng kotse. Here we are, aniya sa tinig na humihingi ng paumanhin. Umikot sa kabilang bahagi at pinagbuksan si Kathleen at inakay palabas. Tutuloy na kami, Miss Del Castillo. Wika ng nurse na nahihiyang umiti at nilingon ng driver ng tricycle. Si Ruben, pagpapakilala nito at binati naman ni Janine ang nahihiyang binata na bahagya lang umiti. Si Kathleen ay nilaro pa ang dekorasyong nakasabit sa likod ng motorsiklo. Nang makasakay si Asunsyon ay pinaandar na nito ang tricycle. Come pumpkin and let's see your lola. Yakag niya sa bata na lumayo sa may likod ng motorsiklo at inunahan siya sa pagtakbo pasok. Nasa kabahayan si Consuelo at hinihintay sila. Ngumito ito nung makita si Kathleen at inilahad ang dalawang kamay. Patakbong lumapit dito ang bata at yumakap. Ang apo ko. Masuyo nitong hinadka ng buhok ng apo. Dalas-dalasan mang pagdalaw sa lola Kathleen. Tumangla ito kay Janine. Kumain na ba kayo? Nagluto muna si Asunsyon bago umalis. Let's see kung ano ang niluto ng nurse ninyo. Lumakad ito patungo sa kusina pero nag-iwan ng bilin sa bata. Kathleen, behave at huwag mong paguri ng lola. Somehow she hoped and expected her to respond. Sinigang na baka sa bayabas at talbos ng kamote, isdang hindi niya kilala at inihaw sa oven. Nakadama ng gutom ang dalaga sa amoy ng sinigang. Agad na ng latag ng pagkain sa mesa para sa tatlo. Pagkatapos ay naglabas ng mga pinggan mula sa cupboard. Nagyan na niyang narinig ang pagparada ng sasakyan sa tapat ng bahay and expecting it to be Jake. Bahagya siyang kinabahan since their lovemaking ay may pakiramdam siyang iniiwasan si nito at nasasaktan siya. She couldn't believe that the passionate, loving and tender man that she made love to adore was the same cold and hateful man in the light of the day. And darn her stupid heart, but she still ached and craved for him. At nagpapasalamat siya at makakasalo na ito sa tanghalian nang hindi makikipagtalo sa kanya. Jake wouldn't do something to upset her mother, not to mention Kathleen.